Sound check. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tunay, isang malaking kagalakan. Medyo makulimlim na umaga, pero maalinsangan pa rin, malagkit pa rin ang pakiramdam. Pero salamat sa Diyos, sa kabila ng mga bagay na yan ay nahabag pa rin ng Diyos sa atin at binigyan pa rin tayo ng buhay, ng kalakasan at oportunidad upang tayo ay magsama-sama upang sambahin ang Panginoon at maglingkod sa Kanya. And this is the first part ng ating hong Sunday service, which is our Sunday School. Welcome din ho sa ating mga kasama online. And we are very much excited. Last Sunday morning, na-miss ko ho kayo. At tayo ho ay nabigyan ng pribilehyo makapaglingkod ng salita ng Diyos doon ho sa Grace Christian Church. Grace Church Santa Maria. Ayun, Grace Church Santa Maria sa Parada. And salamat po sa Diyos sa inyong panalangin. Mabilis lamang, 15-20 minutes lang yung biyahe. And maliit lamang yung church ho nila. Umaarkila sila sa isang chapel doon sa isang memorial park. Pero napakaganda ng ginagawa ng Diyos. Considering na yung gawain ho doon ay wala pang isang taon bilang isang church. Almost 2 years pa lang nung nagsimulang mag-church planting yung missionary doon, si Brother Reuben Sewell. Pero salamat sa Diyos sa nakakamangha kung paanong ginagamit ng Diyos ang gawain po na yon. So patuloy natin ipag-pray ang bawat isa ang atin hong gawain at nawa sa espesyal na paraan ay patuloy na kumilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga mananampalataya at magligtas siya ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Ating simulan ang ating Sunday morning sa ating Sunday School sa pamamagitan ng pag-awit. Magsitayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awit po natin, The Bible Stands. The Bible stands like a rock, undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands.
Magsipon na po lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo ho ay dadako sa ating pagpapatuloy ng ating lesson ng ating Sunday School. And I believe na last Sunday, ang nagturo ho ng Sunday School ay si Brother Daryl, pero hindi naman ho kayo lumayo dun sa ating pinakapaksa, and that is about worship. At mamaya-maya ho ay kasama ho yan sa review ho na ating gagawin. So again, we are continuing sa ating lesson, and yes, marahan, this is lesson number 17. So kung you just imagine, more than 4 months na nating pinag-aaralan ang about worship, and we ought to really give it a serious, even slow study upang ito ho ay talagang maunawaan natin at kung maaari ay manuot sa atin. Ano ho? Sabi nga nung isang pastor, how would you like it na yung mag-o-opera sa'yo? Tinanong mo, well, Doc, gano'ng katagal ka nag-aral ng surgery? 2 buwan. Doc, teka muna, baka hahanap ako ng ibang doktor. 2 buwan mo lang marami nag-aaralan yan eh. Baka, again, because you know how important it is. Tama? Na baka mamaya gamitan ka ng screwdriver o ng plais dun sa loob eh. Hindi nyo na pag-aralan ng wasto. Well, kung meron tayong pinakamahalagang gawain ay walang iba kundi ang worship. And it rightly so na paglaanan natin ng panahon ito upang maunawaan natin at upang manatili sa atin itong mga katotohanan na ito, upang saan man tayo mapunta, saan man tayo gamitin ng Panginoon, ay ang mga katotohanan na ito ay paragian nating daladala. So before we push through, ay tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At lalo't higit, O Diyos, salamat sa iyong habag at biyaya na sa amin nagligtas sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Kung kaya't kami, Panginoon, ay may kumpiyansa na nakakalapit sa iyo, dumadalangin sa iyo. Salamat, Panginoon, na alam namin na kami, Panginoon, ay tinubos. At Lord, amin pong hinihiling na sa bawat isang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, ikaw po nawa ang mahabag at magligtas. At sa amin ng mga mananampalataya, Panginoon, as we seek to do your will, to know your word, to know your truth, at aming hinahangad na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, malinaw sa iyong salita, ito ang klase ng pagsamba na hinahanap mo. Nawa, tulungan mo kami, maging mabiyaya ka sa amin, baguhin mo kami. At kung meron man kaming mga maling paniniwala, O Diyos, alisin mo ito sa amin at patuloy namin magawa ang sang-ayon sa iyong kalooban. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pinaka-lesson this morning. Kung naalala niyo ho, merong acceptable worship, merong rejected worship, and our worship should be regulated by the Scripture. We apply sola scriptura sa ating pagsamba. And with all that, if we recognize that God has the prerogative, at yung word na prerogative ay hindi natin masyadong ginagamit, He has the right. Siya yung may karapatan. He has the prerogative to accept or reject worship offered to Him, and we apply the principle of sola scriptura in our worship. The result will be what? The regulative principle of worship. Again, hindi ito term na masusumpungan sa Biblia. Even the word biblical worship, hindi natin masusumpungan sa Biblia, kung hindi ito ay na-develop para makita natin. Ito yung tawag doon sa teolohiya na may kinalaman sa pagsamba na nire-regulate ng salita ng Panginoon. So we are not to be regulated by the tradition of men, by the preference of men, by the culture around us, kundi ang nagre-regulate ng ating pagsamba ay ang salita ng Diyos. So that's the regulative principle of worship, and all throughout our lesson, gagamitin natin yung RPW para hindi masyadong mahabang i-type. Ano ho? What is regulative principle of worship? Kung naalala niyo ho, we borrowed itong sinabi ni Tim Challies. Churches that adhere to the regulative principle will insist that God, in His wisdom, provided certain ways in which we are to worship Him. The ways in which we are to worship are outlined in Scripture. Ang Diyos sa kanyang karunungan ay hindi nagsabing bahala kayo
kung paano niyo ako gusto sambahin. No, nagbigay siya ng makakaparaanan sa kanyang salita kung paano natin siya dapat sambahin, at ang ating trabaho, ang ating duty is to see that. Tignan iyon, i-consider iyon, at i-apply iyon sa atin. Hindi natin trabaho gawin natin yung gusto natin. Hindi natin trabaho hanapin yung magpapatindig ng balahibo natin. Yung iba, yun ang talagang isaset ng tamang-tama yung ilaw, isaset ng tamang-tama yung mga background music. Nakakita ako sa Facebook ng ang nagpe-preach, if you could even consider that as preaching, ay isang babae, at habang nagpe-preach yung babae, meron siya sinabing magandang linya at touching linya na sa background, merong lalaking may hawak ng mic, at yung nasa background, hallelujah. Talagang pinalalim yung boses. Para ang dating ay marinig mo yun tapos tumindig ang balahibo mo. No! Hindi yung pantindig ng balahibo ang magsaserve ng regulation o magre-regulate ng ating worship, hindi ang Scripture. We must look to the positive prescriptions of the Bible to worship God acceptably. So hindi ito, kakaiba to sa normative principle. Ano yung normative principle? Pag hindi pinagbabawal, okay lang. Basta hindi pinagbabawal, okay lang. Well, nasumpungan mabilis ni Nadab and ni Abihu na basta hindi pinagbabawal ay hindi okay. Anong sabi ng Panginoon? Nag-offer sila ng strange fire sa Diyos na hindi inutos ng Panginoon. At tinupok sila ng Diyos. So, hindi okay yung hindi pinagbabawal. Ang kinakailangan, we must look to the positive prescriptions. Ano ba yung iniutos? Ano ba yung sinabi of the Bible to worship God acceptably? Important, the worship of the church must be oriented and based on the prescriptions given by God in the New Testament Scriptures. Ngayon, medyo mas nagiging, kung naalala niyo sa mga nakaraang lesson natin 2 Sundays ago, medyo mas nagiging particular na tayo. All throughout, it must be based on Scripture. Buong Bible. Pero ngayon, mas nagiging particular tayo, must be based on the prescriptions given by God in yung NT dyan is New Testament Scriptures. Whole Scripture, particularly, or I should just use the word primarily, the New Testament. Bakit? Kasi may mga ginagawa sa pagsamba sa Diyos sa lumang tipan na hindi na pwede at hindi na dapat gawin ngayon sa pagsamba sa Diyos sa bagong tipan. Nakakuha natin? So, hindi pwedeng basta nakita mo sa lumang tipan, oy, ginawa nila sa lumang tipan. Inukutan nila. Maraming mga kinakwento sa akin. Ako, nakakita na ako ng ganun, ng mga Baptist churches. Kinakwento sa akin ni Sister Jonah, pati sa JIL, ginagawa nila, iniikutan. Ginagaya nila yung nasa Book of Joshua, inikutan yung Wall of Jericho. Ginawa nila, gawin din natin. So, next Sunday mga kapatid, mag-invite kayo ng mga unbelievers, ilagay natin sila sa gitna, ikutan natin. Para bumagsak yung mga matitigas na puso nila. At again, makikita niyo ho, pwede itong i-present na parang napaka-believable. Pero sadly, it is unbiblical practice na walang iniwan na lang sa ritual. Gawin mo yon, and then, resulta. Para kang nagluto, ilagay mo yun sa tamang sukat, and then ang lalabas ay ganitong sarap ng pagkain. So, ang ating priority is sa bagong tipan. Reason, bakit bagong tipan ang focus natin? Because much of the Old Testament temple service and practices are a foreshadowing of the coming Messiah, but were no longer necessary or are no longer necessary after the Christ event. Ayan. Dahil maraming ginagawa at maraming iniutos ng Diyos sa lumang tipan ay foreshadowing. Siguro naranasan nyo na, minsan naglalakad kayo tapos yung araw ay nasa likod nyo. Ano nauuna? Ikaw o yung anino? Pag yung araw nasa likod?
anino. Ngayon sa naglalakad ka, tapos may kanto, nakita kang anino. Alam mo yung araw nandun, yung nakita kang aninong lumagpas, anong ina-assume mo? Titigil ka. Bakit? Anong ina-assume mo? May lalabas. So, ginamit ko lang ho yung halimbawa niya para maintindihan niyo, ano yung foreshadowing? May anino at yung anino na yun, uy, nakita mo malaki, ano? Si Brother Paul yan. Kita mo na, kita ko to si Brother Paul, anino pa lang eh. Napahan niyo ho. In that case, in that picture, yung maraming ginagawa, particularly yung mga involved sa mga rituals, yung mga involved sa mga sacrifices, mga commands ng Diyos patungkol sa mga sacrifices, ay foreshadowing ng parating na ating Panginoong Jesus. Pero dahil dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, yung mga bagay na yon ay lumipas na. Alala niyo yung example ko ho ng picture ni Sister Jonah? Siguro nung magkalayo kami, ngayon nasa cellphone na, madaling. Pero lalo na nung mga ng ibang bansa noon, nung hindi pa uso ang mga Facebook, internet, wifi at kung ano-ano pa, meron lang silang picture ng kanilang minamahal at yun yung hinahalikan nila, yun yung niyayakap nila. Pero pag uwi nila dito sa Pilipinas, guess what? Anong picture-picture? Hindi ko na kailangan yung picture, ang kailangan ko ay ikaw. Well, in that sense, ganun din. Sa lumang tipan, nahandoon yung larawan ng parating na Mesiyas. Yun yung nilalarawan ng mga tupang iniaalay, yung mga hayop na tumitigis ang dugo doon sa templo, yung mga burnt offering doon. Even the temple and the priest in the temple ay yung namamagitan sa tao at sa Diyos. Yun din ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Why don't we have priests dito sa church? Because we only have one high priest, ang ating Panginoong Jesus, at sapat na siya. So muli, yung mga bagay, maraming mga bagay sa lumang tipan ay lumipas na. Expired na. Bakit? Dahil dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. And listen, pag kinuha natin yun sa lumang tipan at in-apply natin sa bagong tipan, hindi magiging wasto. Hindi tama. Actually, magpapakita pa yun ng hindi tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Matthew 27 verse 50, basahin lang po natin. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. This is the record na kung saan si Jesus ay namatay doon sa krus. At nung siya ay sumigaw, he gave up the ghost, he yielded up the ghost, namatay siya, by verse 51, and behold, the veil of the temple was rent in twain from top to bottom. Yung napakakapal na kortina doon sa templo na nagdi-divide from the holy place to the holy of holies, kung nasaan ang presensya ng Diyos, ay natipak na o nahati na. Anong pinapakita nito? The significant tearing of the curtain is a clear sign that the Jerusalem temple is no longer the focal point of worship. There is now a great change. Meron ng malaking pagbabago. Yung mga ginagawa at kaparaan ng pagsamba sa templo, karamihan ay lipas na. Hindi na kailangan. Bakit wala na yung harang na yon from the holy place to the holy of holies? Sapagkat meron ng isang daan patungo sa Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. So muli, pinapakita nito nung sinabi ni Jesus, John 4, naalala nyo, ang sabi niya doon sa babae, Woman, darating ang time, the hour cometh, that neither in this mountain nor in Jerusalem. So again, nandun yung malaking pagbabago. Nung lumang tipan, ang worship sa Diyos nakapako sa Jerusalem. Pero pagdating sa bagong tipan, kung merong 2 o 3 natitipon sa aking pangalan, naroon ako. So muli, yung malaking pagbabago. So that's why naka-concentrate tayo, naka-focus tayo sa New Testament. Hebrews 10 verse 1, For since the law has but a shadow of the good things to come. Ayan. Yung lumang tipan ay merong anino nung mabuting parating. At ang tinutukoy nun ay ang ating Panginoong Jesus. Bakit daw? Instead of the true form of these realities, it can never by the same sacrifices that are continually offered every year make perfect those who draw near. Sa madaling salita translation, yung mga alay, yung mga inaalay noon, yung mga hayop, hindi yun nagliligtas. People in the Old Testament were not saved by the offerings.
Bakit? Kung nagliligtas yun, ang sabi ng writer ng Hebrews, for then will they not have ceased to be offered. Hindi dapat itigil. Kaya ho, pag nakarinig kayo, isingit ko lang ho, sapagkat meron, kahit mga Baptist, meron nahuhulog sa ganitong maling kaisipan. Pag nakarinig kayo na nagtuturo ng ibang paraan ng kaligtasan, as if sa lumang tipan ang kaligtasan is by works, or by keeping the law, or by offering those sacrifices. No, 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 no. Kasi kung pwedeng magligtas yun, hindi na dapat tumigil yun. Kung hindi sira, wag mong ayusin. Nasubukan nyo na yun, nung bata kami, hindi sira yung laruan, pero curious ka. Binuksan mo yung laruan, ano problema? Hindi mo na kayang ibalik. Kung nakakapagligtas yun, hindi dapat tumigil. Dapat ituloy-tuloy. Pero anong punto? Hindi yun nakakapagligtas. Anong sabi ng salita ng Diyos? Because that the worshipers once purged should have had no more conscience of sin. The worship of the church must reflect the simplicity of fulfillment of the New Testament, not the rituals of the foreshadowing found in the in the Old Testament. Nahalaga ho itong bagay ho na ito. Ang pagsamba ng iglesia ay kailangang isalamin yung simplicity, yung pagiging simple ng fulfillment ng bagong tipan na dumating na nga si Jesus. At dahil kinikilala natin dumating na nga si Jesus, yung mga ritual na anino niya nung lumang tipan ay dapat hindi na gawin. Hindi na applicable sa New Testament worship. Sana ho ay nauunawaan natin yun. So, ang punto, kasi pag-iingat, let us be careful of applying or transferring Old Testament worship practices over to the New Testament church. Mag-ingat ho tayo. Muli, naging paulit-ulit tayo sa pagbibigay diin. It must be based on Scripture. Amen? Amen. Pero dinidiin ako ngayon, it must be the priority of the New Testament, not the Old Testament. So, hindi porket nabasa mo sa lumang tipan, ginawa nila ito sa pagsamba sa Diyos, sinong tatay ang gustong magdala ng anak nila sa bundok para doon ialay? Meron ba? Volunteer, gagayahin nyo si Abraham, pagsamba sa Diyos. Ako, Brother Paul, yung anak ko, gusto ko nang ialay. Sana wala. Pero inutos ng Panginoon. Lord, wala ba? Hinihintay mo yung pipigil. Paano pag walang pumigil? So muli, hindi porket nakita mo sa lumang tipan ay gagayahin mo na. Naging tanong ho dito sa church, paano yung bundok? Maraming pagkakataon sa lumang tipan, sa bundok. So ngayon, yung mga Kristiyano, maging sa panahon natin, may kakaibang idea na pag nasa bundok ka, tila baga mas malakas ang signal sa Diyos. No, ang sabi ni Jesus, kung meron 2 o 3 na natitipon sa pangalan ko, nandun ako. Kahit nasa basement pa kayo ng isang apartment building, dahil pag nahuli kayo ng mga religious police doon sa mga Islam countries, ay yari kayo. Pero dahil kayo'y Kristiyano at gusto nyo sambahin ng Panginoon sa araw na kanyang tinakda, you will meet up in that basement na kwarto at patay ang ilaw. Meron lang kayo isang maliit na ilawan siguro at marahan kayong umaawit. Amazing Grace. Wala kayo sa bundok. Patago ang ginagawa. Pero kung kayo natitipon sa ngalan ni Jesus, anong katotohanan nandoon ang Panginoon? At ganun din sa atin sa panahon natin ngayon. So again, it abolishes yung thinking na may mga quote-unquote special na lugar. Sa ibabaw ng bundok, sa kung saan-saan man. No. Ang templo ng banal na spirito, ang tinatahanan ng banal na spirito ay sino? Ang mga Kristiyano. And in a special way, ang iglesia ng Panginoon, ang mga tatitipon na mananampalataya. Simply reading that they did something on the Old Testament does not mean we can or we should do it now in our worship services. Again, ito yung paulit-ulit ang didiin. Hindi porket nabasa mo sa lumang tipan, gagayahin sa bagong tipan dahil para sa pagsamba sa Panginoon.
hindi ho palagi yan. So tayo ay kailangang maging maingat sa bagay ho na yan. So again, ang priority natin ay sa New Testament scriptures, particularly New Testament. So what are the elements of worship in the New Testament? Ano ba yung makikita natin na element? Ano ba yung pinrescribe positively sa Bagong Tipan na mga elemento ng pagsamba? And nasabi ko nga ho sa inyo 2 Sundays ago, pag nagbasa-basa ho kayo, there's a range of from 3 to 6 elements madalas. Wala pa ako nakitang 7 elements. Pero madalas makikita mo ay between 3 to 6, pero ngayon consider ho natin ay 5. Una, we have the ministry of the Word of God. Kasama dyan yung reading, teaching, and preaching ng salita ng Diyos. Pangalawa, singing psalms, hymns, and spiritual songs. Andun yung pag-awit sa Panginoon. Pangatlo, prayer with thanksgiving. Andun yung pananalangin. Andun yung pagpapasalamat sa Panginoon sa atin hong mga pagsamba. Pang-apat, the administration of the sacraments, particularly yung baptism and the Lord's Supper. Kaya once a month, ginagawa natin yung Lord's Supper as part of our worship. Pang-lima, giving from our resources. Iba, pabihira, ba't nagdama yung pang-5 na yun? Pagkakaloob sa Panginoon. And we will look at this one by one. Ano yung, saan ito sinasabi, paano pinapresent sa Bagong Tipan, and uunahin natin ay yung ministry ng salita ng Diyos. Pero bago ho yan, balikan muna natin yung pinag-aralan niyo ho. Wala ako dito, pero salamat sa Diyos, yun yung isang benefit noong ating mga Facebook Live, pwedeng balikan. And you can even go back 3, 4, 5, no, not 5, mga 3 years from today, ay pwede mong balikan yung mga nakaraang pag-aaral. Pinag-aralan niyo ho dito together with Brother Daryl, yung holiness of God and our worship. Yung kabanalan ng Diyos. And gusto ko lang balikan yung ilang mga punto, yung ilang mga talata para ma-refresh lang ho tayo. Na napakahalaga na sa ating pagsamba sa Diyos, ang isa sa bagay na maganda at dapat pagbulayan ng Kristiyano ay sasamba tayo sa Diyos na banal. Sasamba tayo sa Diyos na banal. And again, mga kapatid, sa Bible, pag ang mga tao na i-encounter ang Diyos na banal, nanginginig sila sa takot. Bumabagsak sila na parang patay. Hindi namamatay, parang patay. Pag na-encounter nila ang Diyos na banal. It should give us this truth, this idea na pag tayo ay sasamba sa Panginoon ay dapat hindi pwedeng no. Sasamba ka sa Diyos na banal. So napakahalaga na i-considera ang bagay ho na ito, the holiness of God in our worship. Binasa niyo ho na Sunday, pinag-aralan, Revelation 4:8, and the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around. And mga kapatid, dito niyo makikita na yung mga picture ng mga anghel na nakikita niyo, malayo sa description ng salita ng Diyos. Hindi sila cute little angels. Again, sa Lumang Tipan, pag binasa niyo ho, yung mga nakaka-encounter ng mga anghel, bumubulagta rin, nanginginig. I believe si Al Mohler ang nagsabi na sa Lumang Tipan, pag nakaka-encounter ng anghel yung mga tao, hindi na sinasabi, ang cute, no, naiihi sila sa takot. So, pero ang sabi ng salita ng Diyos, this 4 living creatures with 6 wings are full of eyes all around and within. Punong-puno ng mga mata. And day and night, and they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Binasa rin ho sa Isaiah, kung di ko nagkakamali, sa Isaiah chapter 6 verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple, and above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto the other, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. So makikita natin na sa langit, listen mga kapatid, sa langit ngayon mismo, sa pagsamba ng mga anghel ay umaalingaw-ngaw
ang Diyos ay banal, banal, banal. At kung ito ang umaalingaw-ngaw sa langit, hindi ba dapat masalamin sa atin dito sa lupa? Napakarami. And yes, even sa ating mga nagpapakilalang Kristiyano, pupunta tayo sa church. Sasamba tayo kay Lord. Hindi man lang natin pinag-isipan, pinagbulayan ng kahit kaunti na ang Diyos nakakatagpuin natin ay banal. Now, kanina habang kinakanta natin yung The Bible Stand, yun yung pinag-isipan ko. Kung ang Diyos ay banal, hindi ako karapat. Dapat! Kasi ako yung madumi. At hindi na lang ako pupunta sa pagsamba, hindi ako karapat. Dapat, well, ito yung good news. May dumating na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. So, ang tanging pag-asa mo lang para ka makasamba sa Panginoon ay si Kristo. And then pupunta ka sa church, inikilala mo ang kabanalan ng Diyos, pero hindi ka karapat dapat. Pero salamat sa Diyos dahil kay Kristo Jesus, pwede kang sumamba sa Panginoon. So, narito ka at pupurihin mo ang banal na Diyos at nagpapasalamat ka kay Kristo na ibinigay niya. So makikita nyo, pag pinagbulayan mo ang patungkol sa kabanalan ng Diyos, it will not be about us. It's about God. Hindi yung feelings mo, hindi yung kapugian ng kung sino man, o kahusayan ng talento ng musikero, kundi ang banal na Diyos at yung ginawa niya. So napakaganda na paalala sa atin. And I would like to encourage everyone at kailangan ko rin na pag even before Sunday morning, Saturday evening, simulan mo ng pagbulayan ng kabanalan ng Diyos. Para hindi ka lamang physically handa sa pagpunta sa church, kundi sa biyaya ng Diyos spiritually, yung puso at kaisipan mo ay handa sa pagsamba sa Kanya. Sabi ni John MacArthur, isa ito sa mga binasa nyo last Sunday, we must return to the biblical teaching of God's utter and awesome holiness in order to be filled with the gratitude and humility that characterizes true worship. Hindi ba ito yung sinabi natin kanina? Madudurog ang kayabangan mo sa harapan ng kabanalan ng Diyos. Makikita mo mabibilis na ikaw ay madumi. Pero you will be filled with gratitude, magpapasalamat ka dahil ang Diyos ay nagbigay ng tagapagligtas. So we must return to the biblical teaching of God's utter and awesome holiness. Hindi natin ito maihiwalay sa tamang pagsamba. Psalm 29 verse 2, give unto the Lord the glory due unto His name. Take note of these terms. Worship the Lord in the beauty of holiness. Sad to say, maraming mga tao allergic sa salitang kabanalan. O nawa, ito yung maging desire natin na maging adjective ng ating buhay. Worship the Lord in the beauty of holiness. Naalala niyo ho sa ating mga young people, hindi lang sa mga young people, sa lahat sa atin dito. Ladies, ang mundong ito ay sinusubukan kayong kumbinsihin na ang kagandahan ay maging kamukha ng mga Koreana. Sinusubukan nila kayong kumbinsihin na pag hindi ganun yung figure mo, pag hindi ganun yung balat mo, hindi ka maganda. Holiness is beautiful. Yung balat ng Koreana, pag tumanda, lilipas din. Pero ang kabanalan ng babae habang tumatagal, lalong kumikinang. At napakaganda nun. Napakaganda ng kabanalan. And men, napakapogi ng kabanalan. Huwag niyo isipin. May mga kapatiran tayo dito, nagsisimulang mag-gym. Ako nag-gym din. Gyms, 3-in-1. Mapapakapi ka sa sarap. Alam yung patalas. Ang punto ho, again, walang masama na mag-ayos, walang masama na mag-exercise, pero again, yung kabanalan na napakaganda at napakahalaga sa ating pagsamba sa Panginoon. Isa ito sa mga slides na nakita niyo last Sunday.
When we properly understand the holiness of God, it will greatly transform the quality. It might not be the program, but the quality of our worship. Again, mga kapatid, if we will be honest, ganong karaming Sundays na pumunta ka sa church, you go through the program, umuwi ka, pero alam mo, hindi ka talaga sumamba. Wala. Sim-sim. Wala. When we properly understand the holiness of God, it will greatly transform the quality of our worship. So muli, yun yung pinag-aralan nyo last Sunday with Brother Daryl. So I am very blessed, and kung wala kayo dito, balikan nyo ho doon sa live stream natin last Sunday. So that was a wonderful na lesson na inyong pinag-aralan. Purihin ang Panginoon na pinagkalooban tayo ng isa pang kamanggagawa na nagtuturo ng hindi kung gaano kapogi siya, hindi gaano kabanal ang Panginoon. Minsan sinisingit-singit yung gaano kapogi siya. Yeah. Anyway, balik ko tayo sa ating pinaka-lesson. What are the elements of New Testament worship? I hope we are convinced na ang tamang pagsamba sa Diyos ay yung pagsamba sangayon sa Kanyang salita. Now, hindi lang basta sangayon sa Kanyang salita, kundi primarily pagsamba sa Diyos na inutos sa atin sa bagong tipan. Dahil may mga bagay sa lumang tipan na lumipas na, hindi na dapat gawin, i-apply sa pagsamba sa Panginoon. So, ang focus natin ay sa bagong tipan. Ano itong mga ito? At ang ating bibigyan pansin, particularly, ito na yung 5, in-enumerate natin kanina, pero ang ating bibigyan pansin particularly ay yung ministry ng salita ng Diyos. The ministry of the Word of God, primarily the reading, the teaching, and the preaching of God's Word. And this morning, isa-sum up natin ito sa dalawa, the reading of God's Word and the proclamation. At doon sa proclamation, kasama yung teaching, kasama yung preaching ng salita ng Diyos. So ito ang ating unahin. Note, the structure of the worship service in the New Testament has been influenced by the practices of Jewish worship in their synagogues. Again, dun sa ka-fellowship yata natin si Brother Jim, isa sa napag-usapan is itong RPW, Regulative Principle of Worship. At isa sa mga heavy influence, yung mga unang Kristiyano sa bagong tipan, hindi sila nagsimula out of a vacuum. Hindi sila nagsimula out from a clean paper. No. Lahat sila, particularly dahil sila ay mga Hudyo na sumasamba sa templo o sumasamba sa mga sinagog, nung sila ay naging Kristiyano, merong nabago, pero meron pa rin silang daladala. At particularly, ang daladala nila ay yung paraan ng pagsamba nila sa mga synagogues, yung mga paraan ng pagsamba nila sa temple. One of the main influences, is the centrality of the scripture in worship, its reading and proclamation. Isa sa matinding impluensya, isa sa na-carry over mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan ay yung sentralidad ng salita ng Diyos. Na pagdating sa pagsamba sa Panginoon, again, ang sentro ay ang salita ng Panginoon. Hindi yung damdamin natin, hindi yung indayog natin, hindi yung gusto natin, kung hindi ang salita ng Diyos. Now, let's go to some passages. Example, so Luke 4 verse 16. Now, para maunawaan, yes, the book of Luke ay nasa bagong tipan, pero karamihan nito ng mga record ni Luke or ni John, ni Matthew, ni Mark, ni Luke ay mga record ng buhay ni Jesus, at si Jesus ay nabuhay sa ilalim ng lumang tipan. Nakuha niyo ho? So therefore, yung kanilang gawain noon ay yung pagginagawa sa lumang tipan. And he came to Nazareth, where he had been brought up. Doon lumaki si Jesus. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. So ito ay isa sa mga clue na meron tayo. Paano lumaki si Jesus? Nung kabataan niya, yun yung custom niya. Young people, kahit nung kabataan si Jesus, yun yung custom niya. Lagi siyang nasa synagogue at involved siya sa ministry ng salita ng Panginoon. So, mga kabataang lalaki, if you want to be like Jesus,
magandang bigyan mo ng pansin ang bagay na ito. So dito lumaki si Jesus sa Nazareth at bumalik siya sa Nazareth at kagaya ng custom niya, ibig sabihin yun yung palagi niyang ginagawa. The Sabbath day, he stood up to read. He is the frequent reader of the scripture doon sa kanilang synagogue. Sa verse 17, and there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Now, itama ko lang ng kaunti. Baka kasi nung nabasa nyo, he opened the book. Ang nasa isip nyo ay ganito. Isaiah. Walang chapter and verse. At yung pag-open, hindi ganun. Ang pag-open ay scroll. Okay? So, para lang magkaroon kayo ng tamang larawan sa inyong kaisipan. So, hindi niya sinabing puntahan natin sa chapter ganito, sa verse ganito, kundi nasumpungan niya. Kapag bukas, nasumpungan niya yung lugar na kung saan nakasulat ang ano. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. So yun yung passage sa Isaiah na binasa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano nangyari? He closed the book and he gave it again to the minister. Merong muli, ang kopya, ang bawat kopya nila ng scripture ay napakahalaga. Siguro hindi overstatement kapag sinabi na bawat kopya, malamang 100,000 pesos ang halaga at higit pa. Pag kinonvert natin sa, baka kalahating milyong piso ang halaga ng bawat. Ganun wala pang printing press. Okay, wala pang EPUB. Wala pa yung mga yon. So napakamahal, price possession yung bawat kopya ng scripture. So merong tagapaglingkod nito, merong tagapag-alaga nito, merong minister nito. So binalik niya na sa minister. Again mga kapatid, could you just pause for a while and appreciate? Sa buong sinagog meron lang isang kopya. Dito sa atin, ang dami nating kopya ng salita ng Panginoon. I hope may dala kayong Bible. Kung wala, meron tayong mga Bibles dyan. What a privilege we have to have multiple copies ng salita ng Panginoon. Pero binalik niya, and then ano nangyari? And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Nakapako ang kanilang tingin kay Kristo. So, binuksan ang salita ng Diyos, binasa ang salita ng Diyos, isinara ang salita ng Panginoon, ibinalik ang salita ng Diyos, at lahat sila ay nakatingin kay Jesus. Bakit? Naghihintay sila kung ano ang ituturo. Mga kapatid, sana makita nyo, uy, di ba ganyan yung ginagawa natin? Sa Bible reading, we read the passage. Mamaya, babasahin natin ang Psalm 46. At pagkatapos basahin ang Psalm 46, pag-aaralan natin ang Psalm 46. Ano ang sinabi ni Jesus? And he began to say to them, this day is the scripture fulfilled in your ears, and all bear him witness and wondered at the gracious words that proceeded out of his mouth. Na huwag niyo isipin na ang pinreach lang ni Jesus ay yung verse 21. Okay? He said more than sa verse 21, pero hindi in-record ho sa atin. But all bear witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. At nagtaka sila, and they said, is that this Joseph's son? Translation, hindi ba ito yung anak ng karpintero? Pero namangha sila sa pangangaral, sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, anong gusto ko makita ho natin dito? That in the Jewish synagogue, ang central part ng kanilang pagsamba ay ang salita ng Diyos. Hindi lamang huyo. So we find here the traditional practice in the Jewish synagogues of reading the scripture and also teaching the scripture. Not only the reading of it, but there was an expectation of the explanation, the teaching, or the familiar, as familiar to us today, the preaching from the passage read. So sila ay pupunta sa synagogue and they expect to hear the reading of God's word, and they expect to receive the teaching of God's word.
At sa atin no, bilang mga Kristiyano sa Bagong Tipan, when we go to church, those must be our primary expectations. Sana wala ho dito na, paano kaya kami papatawanin ni Brother Paul o kaya ni Brother Daryl? Ano kayong joke ang matututunan namin ngayong araw na ito? I hope we are expecting to hear the reading of God's Word and to hear the teaching, the preaching, the proclamation of God's Word. Sa Nehemiah 8 verse 8, we go way back sa Lumang Tipan and they read in the book in the law of God distinctly. They gave the sense and caused them to understand the reading. As Steve Lawson famously said, they read the book, they explain the book, and they apply the book. They read the Word of God, they explain the Word of God, and they apply the Word of God. That's preaching. That's preaching. Ginagawa nila mula nung Lumang Tipan, panahon ni Jesus, at makikita natin ngayon hanggang sa panahon ng mga apostol sa Bagong Tipan. Acts 13 verse 13. Now, given si Paul dito ay pumunta sa synagogue. Sinong masusumpungan niya sa synagogue? Mga Hudyo. Bakit? At kailan siya pumunta? Pumunta siya ng Sabbath day. Kita mo na, meron daw nakausap si Brother Boy. Kita mo na, maging si Pablo. Kahit Kristiyano na siya, pumupunta pa ng Sabat. Kasi pag pumunta siya ng linggo, wala siyang matatagpo ang tao doon. Hindi sila nagtitipon ng... Alimbawa lang, sinumulan natin ang ating street preaching. Tapos pupunta tayo sa palengke. Sino nakakaalam, kailan ang palengke day ng Bukawi? Friday. So hindi matalinong pumunta doon ng Lunes. Bakit? May tao pero konti lang. Gusto mo maraming tao, punta ka doon ng Friday. Yun din yung ginawa ni Pablo. Hindi porket nagpunta siya ng Sabbath, ito ay proof text as dapat tayo bilang mga Kristiyano ay Sabbath pa rin. No. Pumunta siya doon kasi yun yung time na may tao doon. Basahin natin. Now, when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John departing from them returned to Jerusalem. But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. So sila ay, could you imagine, sila ay grupo ng mga Hudyo, grupo ng mga Kristiyano, at karamihan sa kanila ay mga Hudyo, at dumating sila doon and sila ay naupo. So, para bang, maybe could you just play with your imagination, 10 mga tao, o 5-10 mga tao na darating dito sa ating church, and maybe we can see a certain vibe sa kanila na hindi to basta-basta na mga tao. And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on. So makita natin dito, maging sa synagogue, many miles away from Jerusalem, from Israel, there is the reading of the Word of God. At pagkatapos basahin ang salita ng Diyos, yung pinaka-leader ng synagogue, lumapit kila Pablo, baka meron kayong words of exhortation. And again, ano yun? Preaching. Teaching ng salita ng Diyos. Say on. Then Paul stood up and beckoning with his hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience. And he preached the gospel. He preached the gospel. Now, lahat ng yun, nakita natin, Old Testament, nakita natin sa Acts, ang kausap ni Pablo ay mga Hudyo sa synagogue. Paano naman ngayon sa New Testament church? Paano naman ngayon sa New Testament church, karamihan ay mga hindi Hudyo o mga Hintil. Sa Acts chapter 2 verse 41, puntahan muna natin. Again, mga Hudyo itong mga naligtas. Anong sabi? And they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. At anong ginawa? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Now, lahat ng yan, kung mapapansin nyo, Brother Paul, yes, ginagawa natin yan every Lord's Day. Pero particularly, ang gusto kong i-highlight po dyan, yung sinabi, in the apostles' doctrine. That is the apostles' teaching.
Pag sinabing, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, nagpatuloy sila sa katuruan o pagtuturo ng mga apostol. Sabi ni Albert Barnes sa kanyang commentary on this passage, this does not mean that they held or believed the doctrines of the apostles, though that was true. Hindi yun yung sinasabi ng text. They did held to the doctrines of the apostles. Pero hindi yun yung, nung sinabi ng Acts chapter 2, na they continued steadfastly in the apostles' doctrine, ang tinutukoy doon ay ito. It means that they adhered to or attended on their teaching or instruction. Ibig sabihin, nagtuloy-tuloy ang pagtuturo ng mga apostol. Anong ibig sabihin? Yung mga Kristiyano na nampalataya ay tuloy-tuloy na nagpailalim ng kanilang mga sarili sa pagtuturo ng mga apostol. So even in that very starting point ng New Testament church, isa sa pinaka-robust na gawain ng church is the teaching of God's Word. Isa sa mga sentro na ginagawa nila, pangunahing ginagawa nila ay ang pagtuturo, ang ministeryo ng salita ng Diyos. Forward tayo sa Acts chapter 20 verse 7. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, ano nang ginawa ni Paul? Paul preached unto them. So nung nagtipon-tipon ng mga Kristiyano, kailan daw? Hindi Sabbath, first day of the week. Sa kanilang worship service, anong ginawa? Dahil nahandun si Paul, bisita nila si Pablo, siya yung guest speaker. Naalala ko meron ako napakinggang pastor, ito daw yung life verse niya, particularly yung last part. His speech, and continued his speech until midnight. So gusto nyo, hanggang mamayang hating gabi tayo dito. Gusto nyo maging biblical? Hindi. Special occasion ho ito. Last time na ni Pablo, aalis na siya, at actually hindi na siya basta aalis, pagpunta niya sa Jerusalem, mamamatay na siya. That's the last time. At kung halimbawa lang naman, wag naman mangyari, biglang sinabi ni Brother Daryl, Brother Paul, ito yung last Sunday ko sa JCBC, mamamatay na ako. Wag naman mangyari. Makinig tayo sa kanya hanggang hating gabi. Nakakuha niyo, enjoy natin yung fellowship sa salita na. Pero again, I hope you get the point. Hindi ito verse para mag-set ng regular practice ng church. Nakakuha niyo, ito ay special occasion. Pero makikita natin dito, ang regular practice is the preaching. Is the preaching of the Word of God. A cursory reading, basahin mo lang ang Bagong Tipan, will paint a clear picture of the church given and committed to the ministry of the Word in their worship. Just read the Word of God. Makikita natin ang larawan ng mga Kristiyano sa kanilang pagsamba, ang punteriya, ang sentro, at binibigay nila yung kanilang mga sarili sa ministeryo ng salita ng Diyos. Na bakit mahalaga ito? Dahil nakakalungkot sapagkat sa maraming mga churches sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos ay wala na sa gitna. Ang ministeryo, ang pagtuturo, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isinasang tabi na lang. Okay, mga kapatid, sa program natin ngayon, we will have praise and worship. Amen? 2 hours ang ating praise and worship. And then pagkatapos natin sambahin ng Diyos, magkaroon tayo ng 15 minutes Bible study. Maraming nangyayari na ganun. So again, we give more time sa salita ng Diyos because we see in the scripture that this is the center ng pagsamba ng mga mananampalataya. Now, not just the preaching and teaching, isa sa mga hindi masyadong nabibigyang pansin o diin ay ang reading ng scripture. Reading ng salita ng Panginoon. The passages we read sa Old Testament and New Testament indicated that the reading of the scripture is an essential part of their worship. So binasa natin sa Lumang Tipan, they read the scripture. Binasa natin sa Gospels, sa mga synagogue, they read the scripture. Binasa natin sa Bagong Tipan, they read the scripture. So ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay essential part ng worship. Acts 15:21, for Moses of old time had in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day.
So isa ito sa mga practices ng mga Hudyo na sumasamba sa Panginoon. They read the scripture every Sabbath day. Isa sa mga vital na ginagawa nila ay ang pagbasa ng salita ng Diyos. This is evident from the Old Testament scriptures. Nehemiah 9:3, and they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God 1/4 part of the day, and another 4th part they confessed and worshiped the Lord their God. Mga kapatid, para maunawaan nyo, 3 hours scripture reading, 3 hours they confessed and worshiped. The reading of the Word of God. Nehemiah 8:1, and all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both men and women, and all that could hear with understanding upon the first day of the 7th month. And he, Ezra, read therein. Binasa ni Ezra ang lumang tipan. Binasa ni Ezra ang mga kautusan ng Diyos before the street that was before the water gate from the morning until the midday. What a service is that? Wala sila ibang sa buong umaga hanggang tanghali. They just listened to the reading of God's law. It shows kung gaano ito kahalaga. Ano nangyari? Before them and the women and those that could understand and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. So mga kapatid, gusto ko kayong hamunin. Part ng pagsamba ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Mamaya, sa ating worship service, pagkatapos umawit, tatayo dito, at papatayuin tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Huwag natin itong ituring na wala lang, kundi ito'y bahagi talaga. At napag sinabi ito, they were attentive unto the book. The people were attentive. Attentive. Andun yung atensyon nila. Doon yung focus nila. Sana wag mangyari na pagkabasa, di binasa natin. Pagkaupo, ano yung binasa? Ewan mo. Wala na. Mga kapatid, kung magiging honest tayo, marami sa atin ganun every Sunday. Binasa tapos, there must be attentiveness, attention, focus. Why? Listen mga kapatid, we are reading the Word of God. Let that sink in. Hindi ito salita ng tao, ito yung salita ng Diyos. The reading of scriptures, we can also see from the letters of the apostles to the churches that the reading of their epistles is part of their gathering together. The very existence of the epistles. Yung mga sulat ni Pablo, ang disenyo noon, ay karamihan noon ay ito'y basahin sa church. At pag binasa ito, ang assumption ay ang buong church ay nakikinig. Ang sabi ni Pablo sa Colossians 4:16, and when this epistle, which is yung sulat sa Colossae, this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans. Itong sinulat ko sa inyo, ipabasa nyo rin doon sa church sa Laodicea. At hindi lang yon, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. Trade kayo. Yung sulat ko sa Laodicea, basahin nyo dyan sa Colossae. Yung sulat ko sa Colossae, ipabasa nyo sa Laodicea. Yung salita ng Diyos ay binabasa sa kanyang iglesia. 1 Thessalonians 5:27, I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. Again, magtitipon ng mga mananampalataya, Lord's Day, at tatayo yung pastor ng church. You just imagine nung time na yon. At mga kapatid, meron tayong sulat mula kay Apostol Pablo. At babasahin ko ang sinabi ng apostol ng Panginoon.
Cause this to be read, this epistle be read unto all the holy brethren. Listen, saan makita niyo ho, ibig sabihin, kalooban at gusto ng Diyos na marinig ng lahat ng Kristiyano ang pagbabasa ng kanyang salita. Kailangan bahagi ng pagsamba. Only a small percentage of people in that time knew how to read. Much of the people in the church rely on the public reading of the scripture to hear the word of God. Mga kapatid, ibang-iba sa panahon natin ngayon. Karamihan, maybe we can say, maybe 95% ng tao dito kayang magbasa. Hindi man English, Tagalog, yes? Masasabi natin, halos baligtad doon sa panahon ng mga apostol, baka 5% lang ang kayang magbasa. Dahil napakamahal, and then marunong ka mang magbasa, napakamahal ng mga libro. Akuha niyo ho? Kaya ho, napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng Diyos because walang kanya-kanyang kopya ang mga Kristiyano nung time na yon. At ang tanging paraan para sila makatanggap ng salita ng Diyos is if they will hear attentively the reading of the Word of God. So again, ito ay bahagi at nasa sentro ng pagsamba ng mga mananampalataya. Point, much of the scriptures was designed to be read aloud. Much of the scriptures. Si Ezra, binasa ang mga kautusan to be read aloud. Yung mga letters sa New Testament is to be read aloud. That's the design. Karamihan ng mga salita ng Diyos ay nakadesenyo para basahin ng malakas. 1 Timothy 4:13. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Now, sa unang basa, lalo na ho ako, nung bata akong mananampalataya nabasa, give attendance to reading. Dapat tayong magbasa. Now, yes, magandang magbasa ang Kristiyano. Pero dito particularly, ang binibigyan pansin is the public reading of the Word of God. Paano natin nasabi yan? Dahil yung kasunod na dalawa, to exhortation and to doctrine, that is to exhortation and to teaching, is both done publicly. Therefore, the reading is also done publicly. Ang binibigyan pansin dito ni Pablo, sinasabi niya kay Timothy, Timothy, hanggang dumating ako, huwag mong pababayaan ang public reading ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy mong gawin, tuloy-tuloy mong gawin. Kung yung iba, ang gusto nila ay fables, yung iba, ang gusto nila ay oratorical skills, huwag mong pabayaan, ituloy-tuloy mong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa ESV translation, ang pagkakasabi ito, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. And again, all of those, reading, exhortation, and teaching are done publicly as Timothy was a pastor. Siya ay pastor ng church doon sa Ephesus, naglingkod siya doon, at ito yung mga kailangan niyang gawin. Since God is the center of all true worship, the book by which God specially revealed Himself must be in the center of all true worship. Ulitin ko, sapagkat o dahil ang Diyos ang sentro ng lahat ng tunay na pagsamba, ang aklat na kung saan especially nire-reveal ng Diyos o nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili ay kailangang maging sentro ng lahat ng tunay na pagsamba. So this is the challenge. Let us guard and demonstrate the centrality of the Scripture in our worship services. Kailangan nating bantayan. Bakit? Matindi ang push na ito ay isang tabi. Brother Paul, nakakaantok eh. Brother Paul, mas masarap yung may yugyugan. Eh, baguhin natin. Brother Paul, mas maraming tao kapag mas maiksi preaching, mas maraming awitan, mas maraming tao. Ayaw mo na, mas malaki offering. Yan yung push. Kailangan nating bantayan. Alang sentro ng pagsamba sa Panginoon ay ang kanyang salita. And then not just to guard, but to demonstrate. Sa biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy, lumipas man ang mga henerasyon, kung loobin ng Panginoon at magtatagal pa siya, sa mga susunod na henerasyon, maisalin natin. Maipakita natin sa mga bata. Maipaunawa natin sa mga bata na ang sentro ng pagsamba sa Diyos ay ang salita ng Panginoon. So, dito ho tayo magtatapos. Baka meron hong may tanong. Ayan, si Ricardo.
Morning po. Yung reading po ng Holy Scripture is aside from knowing Jesus, our Savior, is yung reading ng Holy Scripture is para i-expose ang mga kasalanan nating mga makasalanan. Kung gaano kasakit ang salita ng Diyos, doon natin nalalaman sa pagbabasa ng Holy Scripture. Ang question ko po is, paano magre-response ang isang believer or non-believer para mag-stay sa salita ng Diyos? Dahil sa kabila ng pagbabasa ng mga tao is nagre-reflect yung kasalanan natin. Doon sila na panghihinaan ng loob. At paano nag-work yung Holy Spirit sa mga taong ito na nanghihina para mag-stay sa salita ng Diyos. Kasi parang yung salita ng Diyos is parang isang tabak na gumuguhit sa ating laman at sa ikabuturan ng ating puso. Parang sobrang nagre-reflect sa atin yung parang guilty tayo sa salita ng Diyos. Tayo yung makasalanan. So, paano tayo mag-i-stay sa salita ng Diyos? Okay, thank you very much, Brother Carl. I think to put it shorter, in a shorter statement, purple hindi masarap. There are times na masakit. Dahil ang salita ng Diyos ay parang salamin. Again, ang purpose ng law is not to make you clean. Ang purpose ng law is to show that you are a sinner. Ang purpose ng kautusan ng Diyos ay ipakita kung gaano ka karumi. Ito ang problema. Ang sabi ng salita ng Diyos, men love darkness rather than light because their deeds were evil. Kaya hindi nakakagulat ang response ng maraming mga tao kapag inaya mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagsamba sa Panginoon, kadalasan ang response ay ayaw. Bakit? Hindi ito masarap sa taong makasalanan. Lalo na ang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo, kahit yung taong mabait, kahit yung taong mabait, dudurugin pa rin ng Ebanghelyo. Kung yung tiwala niya ay nasa kabaitan niya. Meron siyang self-righteousness. Dudurugin yun ng Ebanghelyo ni Kristo. So muli, hindi ito katakam-takam sa mga tao. Now, kaya nga ho ang pag-asa ho natin ay ang banal na Espiritu lamang. Sapagkat ang banal na Espiritu lamang ang nagbubukas ng puso ng tao. Ang banal na Espiritu lamang ang pwede magbigay ng buhay upang ang isang taong makasalanan ay lumapit kay Kristo. Dahil hiwalay sa kilos ng banal na Espiritu, ang sabi ni Jesus, no man can come to me. Walang makakalapit sa akin liban na siya ay i-draw. Actually, yung draw doon ay hatakin ng Ama. Andun yung pull, andun yung pagtawag ng Diyos, the irresistible call ng Panginoon para ang isang tao ay maligtas. So muli, yes, in our Bible readings, in our teaching and preaching ng salita ng Diyos, ang tanging pag-asa ay hindi yung oratorical skills ng mga ngaral, hindi yung galing ng showmanship ng nagtuturo, ang tanging pag-asa natin for it to have a spiritual everlasting effect ay yung pagkilos ng banal na Espiritu. Ganun kadesperado ang bawat mga ngaral. Well, at least ganun dapat. Hindi lamang yung mga nangangaral. Meron tayong mga kapatiran dito, nagde-devotion kayo sa inyong pamilya, nagba-Bible study kayo, maging malinaw pa rin na sa biyaya ng Diyos, nagde-devotion kami tuwing gabi, kaming pamilya, pero maliwanag sa akin, ang tanging pag-asa ni Timmy at ni Leah para makilala nila si Kristo ay ang pagkilos ng banal na Espiritu. Yun lang ang pag-asa nila. Kaya araw-araw, nagmamakaawa kami sa Diyos, Lord, mahabag ka sa aming mga anak. Hindi sila karapat-dapat, pero maawa ka. Iligtas mo sila. So, yun ang tanging pag-asa ko natin. So, I hope kahit paano ewan ko kung natumbok ko, pero kung gusto nyo pag-usapan pa ko natin, ay pwede. Meron pa ho ba may tanong? Isa? Ayun, we're done. Since nabanggit nyo po kanina na ang ginamit po ng Panginoong Jesucristo for reading and then parang nag-exhort na rin siya nung bata siya.
is yung scroll. Ibig sabihin po ba nun ay yun din dapat yung ating gamitin? Scroll din ba dapat ang gamitin natin? Una, halos wala ka na halos wala ng existence or well nasa museum ang karamihan ng mga yon. And we acknowledge God's providence in technology. Na kung saan ang salita ng Diyos dati, wala pa yung mga scroll, inuukit nila sa mga bato, and then na-develop ang technology, discover nila, pwede silang gumamit ng mga papyrus o papyri, or mga goat skin, or ilang mga dahon. Yung iba sa China, ang na-discover nila ay mga wooden, mga bamboos, at yun yung mga scroll nila. And then na-develop ang technology noong 1500s, na-develop ang printing press. Okay, before that, nagkaroon na ng ink and paper. Meron ng ink and paper, kaya napakamahal ng libro kasi bawat libro ay sulat kamay. Okay, sulat kamay. Then, na-develop ang printing press. And then, nandiyan na. And then, sa panahon natin ngayon, hindi lang basta na-develop ang printing press, meron na tayong mga digital na mga bagay-bagay na available sa atin. Now, as we have said, kung paano ang online streaming ay blessing, pero pwede itong abusuhin. Ganun din, ako ho ay may multiple copies ng Bible sa cellphone ko. Meron akong multiple copies ng Bible sa tablet ko. Meron akong library ng mga books sa cellphone at sa tablet ko. Salamat sa Diyos na available yung mga bagay na yun. Pero merong danger. Again, kung ang ginagamit mong Bible sa church ay yung cellphone, nothing necessarily sinful. Okay? It's not unlawful, pero baka mamaya para sa'yo ay hindi expedient. Bakit? Di nakikinig ka sa preaching, blessed na blessed ka na. Mayroong binabasa ng salita ng Diyos na sa tapos bzz, 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 bzz. Alam mong may dumating na mensahe. At ngayon yung isip mo ay nahando sa bagong dating na mensahe sa cellphone at wala na doon sa mensahe mula sa pastor. So, may benefit at meron din kaakibat na danger. Nakuha ba? Nakapakinig naman ako ng pastor, kaya dapat ang Bible natin sa church ay dapat yung ganitong Bible, ito lang. Nakakita na ako mga kapatid na itong dala, ito. Tapos may papel. Tapos nagsusulat habang nagpe-preach ang pastor. Yun pala, dinodrawing yung bunbunan nung nasa harapan niya. Nakuha niyo, kahit ito yung dala-dala mo, pwede pa rin na may distraction. So again, the discipline will be, una ay sa sarili. Whatever, ngayon, magiging bilang tagapagsalita. For example, ako ay naimbitahan sa isang church na alam ko na mahigpit sila na ayaw nila ng mga digital, so on and so forth. Well, hindi ako magpe-preach mula sa tablet. kung magiging offensive sa kanila yun at hindi nila maririnig yung mensahe ng salita ng Diyos dahil doon. Ay, nakapunta naman ako sa church nung sinabi ng pastor, buksan po natin ang ating mga Bible. Lahat ng members, tigit-tigis ang cellphone. Okay lang. Pero nire-recognize mo dapat na merong danger. So, again, hindi required na scroll to answer the question shortly. Hindi required, pero dahil kinikilala natin yung development ng technology at yung providensya yan ng Panginoon, as long as it is the Word of God. Be it in a scroll, nakaukit sa bato, tablet ni Moses, ng Old Testament may tablet na. So, biblical, ang tablets, lumipad sa iba. Nguyain nyo na lang yun. Well, basahin lang ho natin. Mabilis, mayroong mga questions ho na tinext ko sa akin si Brother Boy. Sabi, good AM, acceptable ba ang worship kung knowingly ay nagpapatuloy sa maling aral ang isang local church? Again, meron lang, hindi ho, nung minsan pinag-iisipan ko ito, yung bang isang mali sa loob ng isang church ay nagdudulot na upang ang lahat ng kanilang pagsamba ay hindi karapat-dapat? I would say no. Dahil may makikita tayo sa Revelation na merong mga churches na may problema, pero may mga bagay pa rin na in-appreciate ng Panginoon sa kanila. Nakakuha natin? In-appreciate ng Diyos, meron in-appreciate ng Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee. May problema kayo. So, one problem does not cancel all the good things. Nakakuha natin? So, meron pa rin mga bagay na maaaring meron silang ginagawa sa church na aaring
na makikita, oh Brother Paul, hindi naman inutos yan sa salita ng Panginoon na part ng pagsamba, okay? Pero does it cancel all the others na ginagawa nila na sang-ayon sa salita ng Panginoon? I don't think so. Pero hindi excuse yung mga tamang ginagawa nila. Again, going back sa Revelation, hindi sinabi ni Lord, oy, marami naman kayong tamang ginagawa, babayaan natin yung mali. No, tinukoy pa rin yung mali at tinatawag pa rin sila ng Panginoon na magsisi. At may consequence pag hindi sila nagsisi. So kung nagpapatuloy sa mga bagay na mali at muli there will be categories. Dahil for example, ang mali nila ay gospel. It's not a gospel church. Therefore, it's not a Christian church. Therefore, anumang ginagawa nila hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Makuha ho natin, so kailangan, it will be disastrous kapag hindi mo kinilala na meron talagang primary and secondary things. Pagdating sa mga pag nilagay mo lahat ay primary, lahat ay gospel issue. No, it's not also the case sa New Testament. Number next, ang mga church na nakadisplay pa ang mga tithing envelopes, placing ba yun sa Diyos? Ang worship nila acceptable ba sa Diyos? Well, I answered half of it. And then because we believe na kasama sa lumipas ang obligadong ikapo, hindi yun nakakaluwalhati sa Panginoon. Pero hindi porket may obligatory tithing sa church ay automatically cancel na lahat ng kanilang ginagawang pagsamba sa Diyos. Not necessarily so. Maaring isa yon sa dapat nilang pagsisihan at iayos. Pero again, going back do sa example sa Revelation, may i-appreciate pa rin ng Panginoon kahit na merong problema. Number next, ang pastor na balasubas o hindi nagbayad ng utang, wag mo na sabihin pastor, lahat na hindi nagbabayad ng utang, okay lang ba nangunguna sa worship at mag-preach ng word of God yun? Yun ay disqualified na pastor, okay? Yung disqualified na pastor. Well, again, may mataas na standard ang salita ng Panginoon pagdating sa mga mangangaral. O yun sana pagkamalian, mga kapatid. Ang lahat ng kalooban ng Diyos na dapat katangian ng mga mangangaral ay kalooban ng Diyos na katangian ng mga Kristiyano. Okay? Malinaw ho yun. Pero nilinaw din ni James na merong mas mahigpit, merong mas matinding paghahatol sa mga tumatayo sa harapan. Kaya nga sabi ni James, huwag kayo padalos-dalos, huwag nyo nasain bigla-bigla kayong maging tagapagturo. Bakit? Mataas, matindi ang paghatol ng Panginoon. Not to condemnation, kundi we will give account sa mga ginagawa natin sa ministry. So hindi okay. Hindi okay. Kailangan siyang tawagin sa pagsisisi. Kung ayaw niya magsisi, kailangan siya dumaan sa disiplina ng iglesia. At kung kinakailangan ay, lalo na yung mga disqualified. Mga kapatid, mag-ingat ho kayo. I know for a fact na may mga rapists na nagpapastor pa rin hanggang ngayon. Salamat sa Diyos, isang dating kapitbahay natin dito, yung mismong church nila ang kumilos para i-demanda na yung dati nilang pastor. Dahil may mga ginagalaw siyang mga babae sa church. So, be careful. May mga predator. They're not pastors but predators. So be very, very watchful. Meron last na lang, si Brother Justin. Hello po. Good morning, Brother Paul. Nabanggit kanina sa Nehemiah yung pagiging attentive ng mga tao sa pakikinig dun sa pagbasa ng salita ng Diyos. Yes. So, sa paanong paraan tayo nagkakasala sa tuwing hindi tayo nagiging attentive sa bilang iglesia sa pagbabasa or sa pakikinig ng salita ng Diyos? Well, sa paanong paraan tayo nagkakasala? Wikit sa malamang, ang unang naiisip ko ngayon is we lack the recognition of God. Again, it's not just a book. It's the Word of God. At to have a trivial kung tinatrato mong napakagaang na parang walang halaga. For example, tapos na ba yung sona? Magsusona? Kailan naman magsusona? Bukas. Hindi ka huhulihin at hindi ka magkakasala pag hindi ka nakinig ng sona. Pero presidente natin yun. Nakakuha niya ho? Pero ito hindi salita ng presidente, salita ito ng Diyos. At kinakailangan magbigay ng matinding paggalang, recognition,
na ito ay salita ng Panginoon. So muli, dito papasok yung hamon natin ng mga nakaraan pa na sa ating worship service, there must be a consistent effort. Dadating tayo mamaya sa pagkakaloob, paalalahanan mo yung sarili. Hindi to, madalas ginagamit mo ni Brother Boy, huwag kang maglilimos sa Diyos. Na parang nagbibigay sa pulubi. No. Hindi siya pulubi, siya Diyos. Babasahin ang salita ng Panginoon. Kailangan mong paalala sa iyong sarili. Magkakaloob ako sa Diyos. Pakikinggan ko ang pagbabasa ng salita ng babasahin namin ang salita ng Panginoon. At makikinig ako ng pangangaral ng salita ng Diyos. At kapag ang response mo doon ay parang, wala lang, kailangan mo yung pagsisihan at humingi ka ng awa sa Diyos. Lord, kaawaan mo ko. Alam kong ito ay dapat kong igalang na napakataas. Tulungan mo ko. Lord, naiinip ako sa pagsamba sa iyo. Lord, tulungan mo ko. Magmakaawa ka sa Diyos dahil hindi tayo dapat mainip sa pagsamba sa Diyos. Nakikinig ka ng K-pop, 3 oras, libang na libang ka, tapos pagsamba sa Diyos. Again, hindi to entertainment business. Pero kung tayo totoong Kristiyano na tinubos ni Kristo, pagmamayari ng Panginoon, kaya nga nandun yung constant na labanan. At tayo ay nakadepende sa biyaya ng Panginoon. With that, tayo ay magtapos sa ating Sunday School. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, O Panginoon, tulungan mo kami, gamitin mo yung mga salita upang kami patuloy na hamunin, baguhin. Lord, napaalalahanan kami ngayon na tunay ang pagbabasa ng iyong salita ay sentro at napakaseryosong bagay sa aming pagsamba. Lord, tulungan mo kaming i-apply ito, maawa ka sa amin. Lalo na, Panginoon, sa maaaring mga nasanay na ng kanilang isip ay lumilipad at hindi nagbibigay ng kaukulang pahalaga sa mga parte ng pagsamba. O Lord, mahabag ka sa amin. Tulungan mo kami. At nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, maluwalhati ka. Maging sa time ng aming fellowship, ikaw po na maitaas. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon ho tayo ng 12-minute break, 10:10. Balik ho tayo dito para sa atin ng gawain ng pagsampa. God bless po.